Alright, so maayong buntag ka natong tanan. Hello, good morning. Kamusta man mga igsoon? Okay na? Okay, so ato nang pagasugdan na atong panimbang karon og may mga tao pa diyan sa buwas. Palihog lang ari na ta sa sulod, ipahilo na mapagalingon. Welcome mo. Ako po gina-welcome atong mga visitors, atong mga listeners or viewers diya sa ato ang live streaming. Good morning and welcome to our service. Okay, so dili ko maglangan, akong gina-imbitar ang ato ang worship team there sa front. Praise the Lord. May buntag sa dalan. Hallelujah. Akong galing na sa pagtindog. Praise the Lord. Hallelujah. Panginoon tindog, tindog siya. Atong sugaton sa masipang kung makusog na palampakan ang balaang presensya sa Diyos. Amen. Hallelujah. I worship the Lord Jesus. Hallelujah. Oh, glory to the living God. Let's worship the Lord. Hallelujah. Glory to the living God. Glory to the living God. Glory, glory, Jesus. Dalay kong ka, O Lord, dalay kong ka. Hura ba yasiki ang mga siya? Lord, hindi ka buntagon na magkagiday o ipasalamatan sa iyong gugma, sa iyong pagkamaayo, sa matagusan ng magiging ako Lord God. Salamat Lord na sa kanunay, ikaw nagtatapon sa iyong namili na dugo. Salamat Lord na ikaw nagagayit ka na mo. Lagi sa iyong malaking Espiritu Lord, na sa makakadlaw ng Diyos. Hallelujah. Iya, nagatundo sa angin ang pagkakapon. Lord, hindi ka buntagon. Kuha ang mga langyaw muna-muna. In Jesus' name. Tudloy ang matag-usakan na mo, Lord. Hallelujah. Nablihi ang matag-usakan mo kasi ko, Lord. Kuha ang mga disturbo sa among kinabuhi. In the mighty name of Jesus, hallelujah. In the mighty name of Jesus, hallelujah. Lord, nabali ang matang sa kanan. Nag-focus, Lord, samtang kami nag-aawit lahat kami. Lord, ako kinigituhuan na samtang kami nag-aawit o kapag-day, hindi na kami mo.
ikaw mag-aamli sa kadaan payon sa iyong kiharian, Lord. Salamat po, Ginoo, sa iyong balaang isisya o sa iyong balaang espiritu na makapalaog ng mga mensahe sa iyong katawhan ng kadalay nito. Dalayin ka o daghang salamat, Amahan. Ang tanang tulong ug himaya among ibalik inalaman kanimo sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Worship you, Jesus. Oh
Dalaygon ka ang imong buhing ngalan, O Father God. Dalaygon ka, O Ginoong Jesus. Hallelujah. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Jesus. I worship your name, God. Open your heart, church, as we sing this song. Hallelujah. Oh, Jesus. I'm
grasya, Lord God, na iyong wala'y matatanggi sa pagkamamahain mo. Kung piniwasan ko ang katapusan kong Panginoon, wala'y katapusan ang pagkakamahal mo. Ikaw ang tulog ko, pagkakayasin
Oh Lord. Hallelujah. Yes, Lord Jesus. I worship your name, Father God. I worship your name, Jesus. I worship you, Holy Spirit. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Masayo ko, Lord. Hallelujah. Kung ituhuan, Father God. Na doon na kayong binsahi na imong gitisok sa matag kasing-kasing ni ining imong mga katawan. God, salamat sa imong pagkamahigugmaon. Salamat, Lord Jesus. Hallelujah. Wala kay pagkausap. Lord Jesus. Lord Jesus. Hallelujah. Gamahanan ka o milagroso ka, Ama. Ibagi ko ang kauhaw sa tubig mo. Tulungi ako ng Panginoon. Kahit kakahanda, Diyos ikaw. Dala ang Espiritu. Praise God. Thank you, Lord. Salamat sa imong balaang presensya, Lord God. Salamat sa imong balaang Espiritu, Lord God. Hallelujah. Nga nagkakabuntagon, nagkapanglihok, Lord. Salamat nga padayo ka. Mga Panginoon, kantun sa katapusan sa among kinabuhi, Lord. Salamat sa imong balaang presensya, Lord. Katanunan ng mga encounter, Lord. Nalaygod ka sa kusog, Lord. Nalaygod ka sa kondisyon, Lord. Nalaygod sa kadasig. Ang ihatag na imong tipalit ka na mo. Ang imong tungkang walay pagkausap. Ang imong tungkang walay katapusan, Lord God. Kaya nakapabilin sa katapusan. Di mo magkakata, Lord. Lord, ang tipalit na lang ito mong bimaya. Ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Alright, so sa makausa, maayong buntag kanatong tanan. Amen.
So sa makausa hataga kuno nato og maayo nga pagpalakpak para sa atong buhi nga Dios. Dili lang maayo kundi masipang palakpak. Hallelujah. Ko soldier kaayo. Amen. Woo! Mato nimo angayan siyang pagasimbahan og pagdaygon. Amen. So akong gina-welcome atong mga igsoon labi natong wala nato. Makita sa dugay nga panahon nga ni balik og fellowship kauban kanato. Atong palakpakan kuno atong mga igsoon. Amen. Praise the Lord. Amen ba? Nabati nato ang atong presensya sa atong buhi nga Dios. Amen. Sa 8:35 can anything ever separate us from God's love? Does it mean that He no longer loves us if we have trouble or calamity or are persecuted or hungry or destitute or in danger or threatened with death? As the scriptures say, for your sake we are killed every day. We are being slaughtered like sheep. Yan siya, no, despite all these things, overwhelming victory is ours through Christ who loves us. Amen. Kaya ang atong Ginoo higugma kanato sa bisan pa ang mga panghitabo, sa taliwala sa tanang panghitabo sa atong kinabuhi ang mga sa Dios kanato wala joy paglubar. O He loves us just the same and even more. Amen. Praise God. So natingala mo ako ang MC karon, so ang mga regular nga magsimba naagit some things going on. Naagit something is going on. There is a message nga pinasahi para sa kanatong tanan. Amen. Because love us so much, He works in mysterious ways. Naagit siya makaingon nga sa una po nag-ingon ta nga surprise para ninyo karon. Amen. He has a surprise for you. Tell your imong katapat o sa likod o sa front na nice surprise ang Ginoo para nimo karon. Praise Jesus. Og ang pangutana sa imong katapat, ready ka na ba dawat sa surprise gikan sa Ginoo? Ang topic to you so niya sa online nga nagatanaw karon, andam ka na bang mudawat sa surprise nga giandam sa Ginoo para nimo karon? Are you ready to receive the surprise that God has prepared for you this morning? And I'm praying and I'm hoping that you are ready. All right? So karon kabuntagon igsoon natay speaker. We are familiar with him. I don't have to have this long introduction. You're so familiar with him. His name is Brother Chester Monte de Ramos. He's gonna be speaking to us today. And Chester, you're ready? Okay, he's coming. So, let's give a warm welcome, applause atong buhi nga Dios yung balang presensya uban sa atong panguwal karon. Chester Monte de Ramos. Hallelujah. Wa ko maanan nga tawag ko na akong complete nga nga. Kaya feeling na ako gitawag ko nga mo graduate. Hallelujah. Praise God, Majong buntag, mga anak sa Ginoo. Praise God. Atong palapakan ng Diyos. Hallelujah. Salamat sa Diyos sa kanigayunan nga makadayeg ta. Nindot kayo pamati, makadayeg ta sa Ginoo. For the whole week, maybe drain ka ayo ta. Sa panahon nga mudayeg kada sa Ginoo nga Lord, here I am kun ako Ginoo sa makausa. Indot kayo nga mabati ko nato ang presensya sa Ginoo mga igsoon. Ug ma-encounter ko nato personally ang presensya sa atong buhi nga Dios. So dali ko na ang Ginoo ni kabuntagon. Praise God. Ato tas pag-abli sa pulong sa Ginoo. The message for this morning
is beware of dogs. Just kidding. Beware of Satan's traps. Sa Bisaya pa, pagbantay sa mga litag ni Satanas. Pagbantay sa mga litag sa yawa. Hallelujah. Praise God. Siguro, for this whole month, nag-isgot ta about pakigbatok sa atong kaaway. Kumusta man, igsoon? Kumusta yung pakigbatok sa kaaway? Hallelujah. At sa pag-abli sa atong main text, main passage ng kabuntagon, let's open our Bible in the book of Luke. By the way, praise God sa kagayon na naghatag sa Ginoo sa kuha to speak na sad. And I know nga naay mensahe ang Ginoo para sa imuhan ni kabuntagon. No? Tuuhin na igsoon nga there is something nga gigahin sa Ginoo para nimo ni kabuntagon. This is not your will siguro mamanhi or nianhi lang ka to kay gusto lang ka or unsa man. But God, nay katuyuan sa imong kinabuhi nga niani kaning kabuntagon. So claim that there's something for you this morning. Let's open our Bible in the book of Luke, chapter 4, verse 1 hangtod sa 13. Lucas 4, 1 hangtod sa 13. Nanatadihan, naging ang pulong sa Ginoo. Si Jesus nga puno sa Espiritu Santo, mibiya sa Jordan. Unya gidala siya sa Espiritu Santo ngadto sa kamingawan sulod sa 40 ka adlaw. Ug didto gitintal siya sa yawa. Nining panahon na wala mo kaon si Jesus. Busa sa pagkatapos niini, igutom siya. Unya gingnan siya sa yawa, anak ka man kaha sa Dios, himuang pan kining mga bato. Si Jesus mitubag, ang kasulatan nagingon, dili mabuhi ang tao sa pan lamang. Unya gidala siya sa yawa ngadto sa itaas ug sa usa ka pamilok, gipakita kaniya ang tanang gingharian sa kalibutan. Mingon ang yawa kaniya, ihatag ko kanimo kining tanang gahom ug bahandi, kining tanan gitugyan kanako ug ako makahatag kang bisan kinsa nga gusto kong hatagan. Maimo unya kining tanan kung musimba ka kanako. Si Jesus mitubag, ang kasulatan nagingon, simbaha ang Ginoo nga imong Dios ug siya lamang ang alagari. Unya gidala siya sa yawa ngadto sa Jerusalem ug gipahiluna siya sa kinatas-ang bahin sa templo ug giingnan, anak ka man kaha sa Dios, amba ngadto sa ubos. Kay nagingon ang kasulatan, ang Dios magsugo sa iyang mga anghel sa pagpanalipod kanimo, kini nagingon usab, sapnayon kaniya sa ilang mga kamot aron dili maigo sa mga bato ang imong mga tiil. Verse 12, si Jesus mitubag, ang kasulatan nagingon, ayaw tintala ang Ginoo nga imong Dios. Human si Jesus tintala sa yawa sa tanang paagi, mibiya ko na kaniya ang yawa. At pas mga pagampo, Ginoong Dios nga labing gamhanan, Dios nga usa, Dios nga walay sama. Takos kas mga pagdaig pagpasalamat kining dapit sa kabuntagon. Lord, nakakita ka ni mo makaanakan nga ni akaron. I pray, Father God, nga ikaw ang Dios makikistorya sa ilaha. Pinaagi sa imong mga pulong, Father God, nga ako yung palgamiton isip instrumento, Ginoo, sa paghatod sa imong mga pulong diha sa ilang tagsa-tagsa nga kinabuhi. Lord, I am praying right now nga imong balang presensya lamang ang magapamuhat, Ginoo. Nga imong katuyuan ining kabuntagon ma-accomplish, Father God, diha sa matag kasing-kasing imong mga kanakan, Ginoo. Lord, I claim your power. I claim, Father God, imong authority, Ginoo, nga imong invested sa ako ang kinabuhi, Father God, right now. Nagadepende ko sa imong dihog, Ginoo. Dalaygon ka sa walay katapusan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Beware of Satan's traps. Pagbantay sa mga litag sa yawa. Mga litag sa yawa igsoon. Mga litag ni Satanas. Are you guys familiar already na mga igsoon? Aware na ba tas mga litag sa yawa? So igsoon,
Siguro makikita, oh, kabantay na ko na bro. Siguro ang uban na to, oh, wala po kabantay. Siguro katong uban na nakabantay na nalitagan gihapon. Sa una nakabaho na ta sa mga litag sa yawa, panalitagan gihapon ta. Nabitkan gihapon ta sa yawa. Tulad nga naman. Mo lagi saon man. Pero igsoon, nining kabuntagon atong tukion pagbalik kung refreshment na ni sa inyo ma'am. Atong tukion kung unsa gyud mga litag sa kaaway mga igsoon. Kaniadto iya ka ni Satanas mo to ana. Kaniadto igsoon ang imuhang naghari sa mong kinabuhi sala. Kisa may hari sa sala, di ba ang yawa? Sa panahon nga wala pa ka makadawat o kaluwasan gikan sa Ginoo, naglunang pa ang imong kinabuhi diha sa sala. Apan sa panahon nga gidawat na nimo ang Ginoo sa imong kinabuhi, igsoon nakabuhi ka diha sa bitik sayaw. Nakabuhi ka gikan sa pagkapriso diha sa yawa. Amen. Proclaim ta na nga right now we are free already. No? Nga nakabuhi na ta sa litag sa yawa igsoon. Ato gyud ang akunon nga kadawat ta tag kaluwasan sa Ginoo. Ang kuno nato nga iya na gyud ta sa Ginoo. Pero abi nimo igsoon, dili pasabot nga Kristohano na ka, dili na kasamukon sa yawa. That's very wrong theology igsoon. Nga ikaw, Kristohanon, ayaw pagsalig nga Kristohanon ako, God is with me, God is powerful, dili na kahilabot ang yawa nako, dili na kasamok ang yawa nako, dili na ko samukon sa yawa. Ayaw igsoon pagunahon na inya na. Kay the more ka nga mga lagad sa Ginoo, the more ka samukon sa yawa. Kabantay mo na igsoon, isa nakabantay ana. Nga the more ka nga muduol sa Ginoo, the more ka nga samukon sa kaaway. Ano nga namang kinabuhian, nga lagad mo ako sa Ginoo. Blame na nimo ang Ginoo dayon. Munay ka matuoran igsoon nga, the more ka makigdut-dut diha sa Ginoo, the more ka nga samukon sa yawa. So we must always remember mga igsoon, nga we Christians are not exempted from temptations. In fact, sa pagkamatinuod, kita mo ay sintro niya. Ano man? Litagon po rin sa kaaway itong iyahan na. Litagon po rin sa yawa itong nadakpan na. Ikaw gawa pa madakpan sa yawa at ikaw nakabuhis diha sa litag sa yawa. Uwaon sa kagbalik niya. Hallelujah. So kanang moingon nga, okay, nindot ang kinabuhi diha sa Ginoo. Maayon ang kinabuhi. Di na ko sa samukon sa kaaway. Di na tinuod. Hallelujah. So even our God, Jesus Christ na igsoon sa atong passage nga dibasa. While He was a human being, ni kalibutan na, gitintal sa sayawa. Gitintal magani ang anak sa Dios nga mao si Kristo unsa nakaha ikaw igsoon. But you know what? Bisan sa pagtintal sa yawa ni Jesus, walay nahimo ang yawa. Mato pa sa Hebrews mga igsoon 4:15, nag-ingon dito nga Jesus is our highest priest, tempted in all ways but never sinned. Gitintal si Jesus sa bisan unsang paagi sa yawa pero wala makasala igsoon. Ngunit kamaturan, wala makasala ang Dios si Jesus Christ samtang gitintal sa yawa. So this morning, I'm requesting your ears, your hearts to focus kung sa ipadayag sa Ginoo ning nakabutagon sa imong kinabuhi. Mga pulo, because I believe there's something nga ipadayag ang Ginoo sa imong kinabuhi. You know what? Sa pagtudlo kanimo, sa pagbadlong kanimo, sa pagsaway kanimo, ug sa paglik-on kanimo igsoon. Ang pulong sa Ginoo matud palagi hait, sakit. Matud pa samas duhay sulam. Nga espada. Lagbas amay na igsoon. So dili kabuntagon, in this passage, God is giving us
three strategies or traps of Satan nga kinahanglan nato bantayan. Because Christians, kinahanglan mabinantayon tas kaaway. So igsoon, aron mabinantayon tas kaaway, aron makasukol tas kaaway, I want you to inform this morning sa mga traps ni Satanas. Satan will attack and trap us. Firstly, through the desires of the flesh. Through the desires of the flesh. Sa Bisaya pa, diha sa mga unudnong tinguha. Ang yawa maglitag kanimo igsoon isip usa ka Kristohanon diha sa imong unudnong tinguha. Hallelujah. Let us read verse 1 to 4, mga igsoon. Atong basahon. Nagyan sa verse 1, si Jesus nga puno sa Espiritu Santo, mibiya sa Jordan. Unya gidala siya sa Espiritu Santo ngadto sa kamingawan, sulod sa 40 ka adlaw. O didto gitintal siya sa yawa. Niining panahon na wala mo kaon si Jesus, busa sa pagkatapos niini gigutom siya. Unya ingnan siya sa yawa, anak ka man ka sa Dios, himuang pan kining bato. Si Jesus mitubag, ang kasulatan nag-ingon, dili mabuhi ang tao sa panan. Satan will trap you, will attack you sa unod-no ni mong tinguha. Mga igsoon, kung atong nabantayan, before this kaninga scenario na hitabo sa ni Jesus Christ, kung basahon na to ang Matthew, itong passage, niyo dito nga, before to nahitabo ang temptation ni Satan, diha ni Jesus, bago pa gibautismuhan si Jesus ni John the Baptist. Gibautismuhan siya sa suba sa Jordan. O matod palagi nga niabli ang langit, gawas ang Espiritu Santo sama sa kalapati ni Kunsan Jesus. And then niingon igsoon, og Jesus Christ, He was filled with the Holy Spirit. Og ang balang Espiritu nga nagapuno ni Jesus, gidala siya sa kamingawan. Gidala siya sa kamingawan, unya dito for 40 days, Jesus fasted. Sa 40 ka adlaw nag-fasting si Jesus Christ. Wala siya kaon. Yun ay son, Jesus, and we believe this, Jesus is 100% God and is 100% human. When we say 100% human, sama siya nimo. Nga kung di ka makaon in 40 days, arang gutuman na yun. Gutom na kaayo. Sumunod na itabo igsoon, in 40 days, walay kaon si Jesus Christ. Fasting siya. And then, giatake si siyawa. Gitintal siya nga, okay, kung anak ka man sa Diyos, himua kining pan. Himua kining bato o pan. So, Satan was trying to tempt Jesus on her flesh. Flesh desires, mga igsoon. Gutom kayo si Jesus, pwede niyang himuon tong mga bato sa pan. Pero nasayog siya nga ang pagtintal sa yawa, binuang rin dito pagtintal sa yawa. O gunahuna niya, kaya man ako ning buhaton. Kaya na ako nga gamahanan ko. Kaya na ako nga makasurvive sa pag-fasting ako in 40 days. Igsoon, sa kikaingan ako ganina, Jesus was 100% human. But for 40 days niya pag-fasting, isa pa nakasuwayan ng 40 days na fasting. Kinumdum ko aron sa una na. Dihaling krutoy, dili to Foursquare, dahil ang denomination. Grabe ka mainiton sa mga lagad sa Ginoo. Pagkasayo niya sa pulo nga, Jesus fasted for 40 days. Kaya na ko na. Fasting kong 50 adlaw palaban yung Ginoo. 50 adlaw. After nagsuon, nagkasusuroy na siya kadakit sako.
Nabuwan naman. Iyaw na mag-fasting ka for 50 days. Palabuhan pa niyo ang Ginoo. I-challenge mo ko galingon nga palabuhan ni mo Jesus Christ ang pag-fasting. Kasi guyo nakaglatad ito sa merkado. Bitaw, no. You know, I'm not saying nga dili posible sa tao nga mag-fasting of 40 days. Posible na igsoon. Pero hunaw na ako kung sa imong motibo sa imong pag-fasting. Motibo nimo para malabuhan lang nimo ang Ginoo. You know, ayaw na naman kaluma-luma, mayabag dyan ka. So mo to, Jesus Christ fasted for 40 days. Gutom na kayo siya. Itintal sa sayawa. Apanigso, nakasala ba si Jesus? Wala siya makasala. Wala niya tagbawa ang iyang unod-nung tinguha. Igsoon, you know what? Ang ato ang unod nun ng mga tinguha, musugot ta or sa madili, naaghapon na sa imong kinabuhi. Ayaw papakaroning nun igsoon nga Kristohanon ako, wala na ang unundong tinguha sa akong kinabuhi. No. Musugot ka or sa madili, naaghapon na sa imong kinabuhi igsoon. Kay si Satanas, gamiton yun na niya. Pag magbinan tayo tato kay gamiton yun na niya nga bitkon ta, isulod ta niya sa iyang laang. And you know what? Some people have this misinterpretation na being a born again, ang imuhang kinabuhi, bag-o na, completely. Wala na tong daan mo kinaiya, wala na tong daan mo nga mga tinguha, unod nung tinguha. What I'm saying this, my soul, anong nagsulti ko ani? Tod kay, you know what? Being a born again, sa panahon nga nahimo kang born again, dili automatic gi-magic kas Ginoo. Nawagtang na imong daang tinguha sa imong kinabuhi. Nawagtang na daan imong nga kinaiya, daan imong unsa pa man diha. Dili na automatic igsoon. That's why being born again, it is the process every day. Nga makikooperate sa balang espiritu. Makikooperate sa balang espiritu nga mo'y magapamuhat sa imong kinabuhi. Nga everyday, i-process ka sa balang espiritu nga mahisama ni Kristo. Dili na automatic igsoon. It is your cooperation with the Holy Spirit. Pasabot igsoon, kung dili ka mo-cooperate sa balang espiritu nga magapamuhat sa imong kinabuhi nga mahisama ni Kristo, magpabilin ka sa imuhang daan nga kinabuhi. Nakuha ninyo nga dili automatic maigsoon nga magikon kas Ginoo mawa dayon. Dili na. Huwag ta nga na nga misinterpretation sa imong hunahuna. Kaya dili na igsoon automatic. Kinahanglan ka makikooperate. Muna giingon nila nga this is spiritual formation. Muna gitawag nga spiritual formation. Nga naman, kasi nakahinumdum sa fruit of the Spirit. Dili na nimo dili mahatag sa balang espiritu, dili ka maka-acquire nga mga fruit kung dili ka makikooperate sa balang espiritu, magbuhat ka sa imong kaugalingon, kabubuton. So muna igsuon nga we must cooperate with the Holy Spirit nga may magapamuhat sa atong kinabuhi. Kaya kana imong unod nung tinguha, mugawas gyud na. Hindi ka mabinantayong igsuon. Og mind you, gamito na sa kaaway para litagon ka. Kita igsuon. You're the only Christian sa inyong barkada. Ano? Kasagaran, mga barkada, worldly nga mga friends, magtapok-tapok, automatic na yun na. Usual na. Naagyoy, tagay-tagay. Kung ikaw ang Kristohanon, expected na kay Kristohanon man ka. Dili ka mo inom. Of course, dili ka mo inom. Pero paggawas sa red horse nga, gipaningot ka ayo. Gipaningot tungod sa kabugnaw. So, huna-huna ka uhaw man. Unya, samot ka giduhulan na ka. O sa ka imong buhaton. Tagbaon ba nimo imong unod-nun nga tinguha sa imong kauhaw kunuhay? Or balibara nimo or mingon baka ka okay. Kirani. O bitas pastor. O bitaw diha sila. Igsoon, ang yawa, magsigi og dani. Mo gyud. Magsigi og dani sa mga butang nga makahatag kunuhay o katagbawan sa imong unod nun nga tinguha.
You know, ilinla, grabe yun, paglinla sa yawa. Okay, gamay ra na, okay ra na, okay ra na, malipayon ka ana, okay ra na, masatisfy ka ana. But after, nasatisfied ba ka? Wala, nagbasol ginoon ka. Tod kay naanay nagbunga nga sala, naanay nahitabok sa imong kinabuhi. And you know what, mga igsuon? Kung atong hunaon-naon, nga samtang wala pa kamusuod anang laang, ginuhuna na nato, nga gikan yun na sa yawa. Sa mas manok ba? Kung maglitag kag manok igsuon, kisa pa yung nakalitag nagmanok ka rin o naghimog litag sa manok. Sa una, maghimog may litag, hudak ko na mo ang manok, butangan, normal lang yan, butangan na ito, paon, diha sa gawas sa laang. Ay para ang manok, tuk-tuk-tuk na diha, o butangan sa di mo sulod sa laang. Panahon nga ang manok musod na sa laang, yung tiil, wala na, impas na. So usahay nga na igsuon, feeling na to okay ra lami, ni okay kayo. Wa ta kabantay nga atong tiil, sud na, arang syuta na sa laang sa kaaway. Desires of the flesh. Tao ka igsuon, tao ko igsuon. There is desires sa imong unod-unod. Kadili ka espiritu nga naglakaw ninyong kalibutan. Unod ka. So there are desires sa imong kaugalingon. And beware of those desires, mga igsuon. Tod kay nga naman, mugyod to'y gamiton sa yawa. Hallelujah. Dili na ito tinguhaon ang makasatisfy sa atong unod-unod. Tinguhaon na ito ang makasatisfied sa atong espirituhanan. Atong palakpakan ang Diyos ni Hayang Pagsuhan. Hallelujah. Praise God. So karon mabinantayo na ta, tod kay nasayon na ta, nga bitkon di ita sa yawa, diha sa atong unod-unod nga mga tinguha. So the second one is soon, Satan will attack and trap us through the lust of the eyes. Sa Bisaya pa, kaibog sa mga mata. Isa sa mga bitik sa yawa, mga igsoon, bitkon kaniya diya sa kaibog sa imong mga mata. Atong basahon ang Lucas chapter 5 verse 8. Padayon tayo sa pagbasa. Mingon ang yawa kaniya, verse 5. Unya gidala siya sa yawa ngadto sa itaas, ug sa usa ka pamilok gipakita kaniya ang tanang gingharian sa kalibutan. Mingon ang yawa kaniya, ihatag ko kanimo kining tanang gahom ug bahandi. Kining tanan gitugyan kanako ug ako makahatag kang bisan kinsa nga gusto kong hatagan. Maimo unya kining tanan kun musimba ka kanako. Si Jesus mitubag, ang kasulatan nag-ingon, simbaha ang Ginoo nga imong Dios ug siya lamang ang alagad. Lust of the eyes. Lust of the eyes. Kaibog sa mga mata. O sa gibuha sa yawa, gidala si Jesus. O iyang gipakita kaniya ang tanang gingharian. O kung sa gingon sa yawa, tama sa imong makita, ihatag na ko na kanimo. Tanang gahom o bahandi, ihatag na ko na kanimo. Unsa man, unsay kapalit sa pagsimba sa yawa. Tanang makita nimo nga gingharian, akong ihatag kanimo, simbaha lang ang akong ngalan. Ningon ang yawa. Lust of the eyes. You know, son, si Jesus, for the second time, wala siya matintag. Satan is the ruler of this world. Muna'y kamaturan mga igsoon. Lagi ko niyang pulong sa John 12:31. Satan is the ruler of this world. Siya ang naghari nining kalibutana. So ang tanang butang nining kalibutana na ay gahom ang yawa igsoon. Tanang butang nga makita sa imong mga mata na ay gahom ang yawa para gamito na para ni simbahon nimo siya sa imong kinabuhi. You know, mga igsoon, ang yawa kanunay nagpaibog kanato sa mga butang nining kalibutana. Kaibugon lang taniya, pasundon lang taniya,
no, i-captivate. You know what is captivate? Kuhaon yun niya ang imuhang atensyon o pinaagi sa mga butang na imong makita. And you know what? Ang yawa mga igsoon, dili siya magpakita kanimo nga naay sungay. Dili siya magpakita nimo nga naay ikog. Satan will disguise himself as angel of light. So may pasabot. Dili siya magpakita nga sungayan, nagagsungkod ka na makita nato bitaw sa mga drawing. Amo ni porma ni Satanas. You know what? Satan will display himself. Now, pinakigol, pinakitagughan, hiniglabay sa mga laki, tuyok ang mga liog sa mga laki 360 degrees. 360. Murag Tarsier. You know what? Tarsier. Scientifically speaking, Tarsier ko nung mga igsoon, mura na yung animal nga mutuyok ang ilang liog. Kuyakin. Kunting kaalaman. Bitaw, Tarsier, mura na yung hayop nga mutuyok ang ilang liog 360 degrees. You know what is 360 degrees? Tuyok ka, nga nibalik ka sa imong forma kung asa ka ni tuyok pag sinugdanan. Muna 360, ang katunga, 90 man. Tuyok ka na sa likod, balik na sa... Yan ako na ang Tarsier. So, mahisama yung Tarsier. 360 degrees. Nga na magpakita ang yawa sa, babae nga pinakigol, nakita ang dughan. Natawag mga babae. Mga babae sa magsuri sa mall. Bisag, kita na galing mga sale, mga sapatos, sinina, bags, sandals, o sa pamandiha, na biyaan nagkauban, kay tuwa na ni dagan ni Tsudto. Kay, sabay ka pa rin. Praise God. I'm not talking anybody else. My wife, Shopee rin siya. So, online just kidding. So, muna, son, we are tempted. Nanihuta sa yawa sa mga butang atong makita. Nga naman, ang tao, ang kamatuoran sa tao, son, dali ra kayong mahaylo sa mga butang nga makita niya. Tinuod. Nahaylo ba ang Ginoo sa pagpakita ni Satanas sa tibuok ginharian nga iyang ang punon unta ang ihatag niya ni Jesus? Wala matindaw si Jesus Christ. Kay he knows nga siya mo tag-iya sa mga butang sa tibuok kalibutan, sa langit siya ang tag-iya sa tanan. Siya ang nagbuhat sa tanan. And you know what, my son? Musugot na or sa madili, usahay malitagan yun tanan. Kasi nalitagan na. Pinagi sa lust of the eyes. Ayaw mo gansa. Bitaw. So muna mga son. And you know what? Gusto sa Ginoo, o gusto sa yawa, nga ang butang nining kalibutan na, imo ang kunon baylo sa pagsimba natin. And you know what? Walay laing butang isuon nga makabaylo sa Dios. Naabay butang nining kalibutan na una ako just think of one thing nga makabaylo, makalabaw sa Dios. Una ako naabay, is there one thing nga makalabaw sa Ginoo? Wala isuon. Walay makalabaw sa Dios bisan sa mga butang nining kalibutan. Amen. And you know what? I got a nice job in South Palms Resort, Panglan. Nindot ang akong trabaho igsoon. Dili sa pagpanghambog. Dili lang nice job, kundi I got nice position also. Recently, pag-start sa 2020 by January, I used to work as front office supervisor for almost 2 years. But just recently, pag January, God promoted me to be a duty manager. I-promote ko sa Ginoo to have this managerial position. And you know what? Excited kayo ko. Mahimo na akong manager. And you know what? Ang usap ka pribilehiyo, daghan kayo mga privileges sa usap ka manager. Excited kayo po ato. Daghan mga benefits, madawat. And,
one of the privileges my igsoon nga madawat nako, I have free lodging. Nako'y kaugalingong kwarto with air condition sa among dormitory sa resort. Privately, ako ra isa. I have free transportation going back and forth gikan sa trabaho pabalik, pauli upadong sa trabaho. I have 3,000 pesos worth of manager's check nga gamito nako sa among pagkaon sa restaurant. I have 30% discount sa spa, food and beverages, and room accommodation kung gusto ko mo check-in. Kauban akong asawa. I got salary increase. I have free dentist check-up. We have free doctor na mo check-up na mo kung sa among balatian. And you know what, my son? With COVID, starting March, na-promote ko January, nagsugod na ko trabaho as duty manager until March. Nag-lockdown. You know, those privileges nga ahong naangkon. You know what? Nindot kayo. It's very enticing. Nagsulti ko aning igsuon kung kiwa ko manghambog ninyo. Isulti na ko ninyo. This is my testimony of my life. And you know what? That was very captivating, so enticing sa akong kinabuhi. And right now, this time, I am informing everybody. I give up my job already. So, I resigned. So, ni-resign ko sa akong trabaho, dili tungod kay tungod kay unsa pa man nga mga butang, to kay naka-realize ko during lockdown when we are here. You know, I feel nabati na ako sa una, ang gitawag ko sa Ginoo. But tungod sa akong una-huna, nga okay, maningkamot ko sa akong kagalingon, ako sang kaputo ng akong nga tinguha sa kinabuhi. Ako sang kaputo na akong gitinguha sa akong kasing-kasing, makapalit ko unsa, makapalit ko, makatigog ko na akong kwarta, gituman ako igsoon. But you know what? Those things are temporary. It is a big decision sa akong kinabuhi, lakip na sa akong asawa, especially right now na I'm married already. Ano ko'y asawa. Praise God, kaya wala pang anak. Pero, muabot na ng panahon niya. You know what, son? I resigned, I quit to my job because I feel like di ko gusto nga katong mga butanga, katong ipang-mention ako ng mga privileges ganiha, mutoy makabaylo sa akong pag-sanong sa tawag sa Ginoo. Dili ko gusto nga kadto mga butanga, ako i-prioritize sa akong kinabuhi kay hayahay ko dito, nindo kay akong kinabuhi. Unsa pa? Diyan akong ministry, ang akong pagpangalagad sa Ginoo, samot ang akong calling sa Ginoo. Ako mapasagdan. That was very captivating, church. You know what? This is a very big decision sa among gibuhat sa among kinabuhi. This is the turning point. And I don't be surprised. Manindan ng temporas klasa. Without igsoon, matugpas kanta, dili ko ibaylo ang presensya mo, Jesus, sa mga butang ninigal. Yan naman, earlier I keep on singing, dili ko ibaylo ang presensya mo, Jesus, sa mga butang nining kalibutan. Kaya nga naman, ang mga butang nining kalibutan, lumalabay lamang. Wa mi kabaw kung sa among kapadulngan sa akong asawa, wa ko kabaw kung sa among umaabot, asa na may trabaho, asa na may kwarta, because both of us right now are jobless. But right now we are keep on trusting the Lord. We are depending the Lord. Because you know what? Psalms 37 verse 4, just delight in the Lord and He will give the desires of your heart. And you know what, Igsoon? You know what?
wala ko, sinoon, makahunahon ako sa kaugalingon sa tawanon, asa na kami? Asa na kami? Kanon, asa na kami? Ibayad sa utang. You know what? God provided it. Hallelujah. Inigsoon, kung mato palagi, if we delight, wala mabali ang mensahe sa Psalms 37 verse 4. Wala gibali dito, igsoon. Wala may dito nga, tinguha ang imong kaugaling tinguha, o ihatag sa Ginoo kanang tanan. Wala. Kung sa giingon sa sinugdanan, delight yourself in the Lord. Una, pagpangita diha sa Ginoo. O ang tanan, igadugang ra kanimo. Daghang kwarta, nindot nga trabaho, nindot nga sakyanan, nindot nga balay, unsa pa man diha. If you delight yourself in the Lord, igadugang ra na igsoon. Wa mo ingon nga dili kahatagan og balay, nga dili kahatagan og sakyanan, nga dili kahatagan og yuta, ug unsa pa man diha nga makabtangan, dili ka accomplish sa Ginoo sa imong pag-eskwela. Wala giingon igsoon. Just delight yourself in the Lord and He will give the desires of your heart. It's a very big decision. We cried, hilak may atubangan sa Ginoo. We had a big fight with my wife because of this decision. But I have great faith in the Lord. Trust in the Lord. The Lord, nisanong ko nimo, ayaw ko pag-awawin Ginoo. So, it's all, I'm not saying you will do the same. Wa ko maingon nga buhat na sab na ninyo. Wa ko mag-challenge ninyo nga buhatan na ninyo. My challenge is ayaw tuguti nga ang mga butang nga imo makita nining kalibutan na imo igabaylo ang Ginoo ni anak. Hayluhon ka sa imo makita nining kalibutan na igsuon saya. Please be careful with that. Church, basta unahon nato ang pagpamuhat diha sa Ginoo. Kung unsay makalipay diha kaniya, igadugang ra niya ang tanan sa imong Ginoo. Ay kabalaka ni ana. Kay munay kamatuoran, munay saad sa Ginoo. Do not be tempted with Satan. Nindot nga trabaho, sister. Nindot nga sakyanan, bro. Nindot nga unsa pa man diha, balay, bro. Paningkamuti nga kuha anak. Wa ka kabantay sa pagtinguha nimo, nabaylo na ka na sa imong relasyon diha sa Ginoo. Make the priority ang Ginoo sa imong Ginoo. Himuan prioridad ang Ginoo sa imong. Praise God. So we know nga ang yawa magtintal kanato pinaagi sa atong mga mata. Lust of the eyes. Kaibog sa mga mata. And the third one is on Satan. The last one. Satan will attack us and trap us through the pride of life. Garbo sa kinabuhi. Ang yawa mo atake kanimo diha sa imong garbo sa imong kinabuhi. Kisabay garboso diri. Kisabay na garbo diri. All of us have pride. Tinuda. Di na kay kaniday kitang tao na agid na garbo. Siguro garbo nimo ang imong kadato, ang imong daghang kaptangan, ang imong pagkainila, ang imong pagkagwapa, ang imong pagkagwapo, ang imong pagka-bright, ang imong pagka-respetado sa inyong lugar. Unsa pa man, unsa pa hindi pang garbo ni mo so. Unsa pa hindi pa si garbo sa imong kinabuhi. We all have pride in so. And you know what? Satan will use that nga bitkon kaniya so. You know what? Let us read in verse 9 to 12 sa Luke 4. Okay pa tayo, son? Hallelujah. In verse 4, chapter 4, verse 9 to 12, nag-ingon diha. Unya, gidala siya sa yawa ngadto sa Jerusalem. O gipahiluna siya sa kinatas ang bahin sa templo. O giingnan, anak ka man kaha sa Dios, ambak ngadto sa ubos. Kay nag-ingon ang kasulatan, ang Dios magsugo sa iyang mga anghel sa pagpanalipod kanimo. Kini nag-ingon usab, sapnayon kaniya sa ilang mga kamot aron dili maigo sa mga bato ang imong tiil. Si Jesus mitubag ang kasulatan nag-ingon, ayaw tintala ang Ginoo na imong Dios.
Human siya tintala sa yawa sa tanang paagi, ibiya, una kaniya. So gitintal si Jesus Christ, gidala siya sa kinatas-ang bahin sa templo. Ingnan siya, ambak kung tinuod kang anak sa Diyos. Ipakita ang imong garbo, isip anak sa Ginoo, nga ipakita nga adunay katumanan ang Psalms 31 nga sapnayon sa mga anghel ang imo. Sapnayon ka sa mga anghel bisan ang imong tiil dili makaabot sa mga bata. Have you noticed, church? Satan used the scripture. Ningon siya, nag-ingon ang kasulatan na ang mga anghel, sapnayon ka sa mga anghel. Satan is a Bible expert. Have you know that? Nakabantay mo Wilson nga ang yawa daghan sa memory verse. Nigamit sa scripture sa Psalms 91. Kung basahon mo Psalms 91, mo to ang gigamit sa yawa. Nga kung ikaw, luwason sa mga anghel, bisan pa ang imong tiil, sapnayon ka niya, bisan imong mga tiil, dili ka abot sa yuta. Psalms 91, nigamit ang yawa. He is a Bible expert. So pasabot igsuon, kung expert ka, expert usap ang yawa. Kung daghan ka memory verse, naasay memory verse ang yawa. Nigamit siya scripture, and he has naasiyay gahom nga makatuis sa pulong sa Ginoo. Mubita ng usahay nga makadungog kag mga mensahe sa laing mga magtutudlo. Kibuloy, makadungog kas mensahe kibuloy nga makaingon ka nga sakto bitaw pud no. Pero be careful igsoon. Pagpantay igsoon. Yan naman, makaingon kag sakto pero bitik na as kaaway nimo. Ay ang yawa, naasay memory verse. Mo gamit sa pulong sa Ginoo ang yawa. Pero nakabaw si Jesus Christ nga bitik lang itong gihimo sa yawa sa iyang. Gusto sa yawa nga ipakita ang imong garbo isip usakan anak sa Dios. Kung tinuod kang anak sa Dios, ambak. Gitest siya sa iyang pride. Gitest si Jesus sa iyang pride. Mga igsoon, matupad ang giingon ako ganiya, we all have pride in life. And you know what? Sa panahon ba nga gitandog ang imong garbo, nagpabilin ba ka nga mapausan? Or sa panahon nga natandog ang imong garbo, nagpataas ka sa imong kaugalingon? Bisan unsa ka igsuon, daghan kag kwarta, daghan kag kabtangan, bright ka, guwapo ka, inila ka, respetado ka, we are all equal atubangan sa Ginoo. Diha istorya lagi, and I know nakadungog na mo ani nga story. And ako rin kinivise sa story in my own way. Dito sa kapastor, Domingo to, simbana, dugay na kamata ang pastor. Kay, ambot lang hapon. So karon late na. So, malate naman ko. Ako rin mo late na to. So, dali sa pastor, dali sa digo. Doon kay ang iyang kondominium, kondo. Nakapuyo si pastor, nagpuyo si pastor sa condominium unit. So, dali siya. Doon kay, laylay po damay ang iyang simbahan, dali siya. Late naman yun. So, mo paggawas niya, dali siya. Doon siya sa iyang Toyota Fortuner. Wow, Toyota Fortuner. Worth of 2.5 million lang. Okay. Dagas pastor sa iyang Toyota Fortuner. Under it so, dali siya. Pastor, na-text, pastor, asa ka? Dahil gusto makipag-video call. Pastor, asa nakapit na maman ang prison worship? Dali siya. Tapos pastor po nga, langanan. So, paandar siya. Grabe. Langka kag giagian to kay kusog padagan. So padagan niya igsoon. Abot sa traffic light, red pa man. Maliit naman siya. Sa naman ni maliit na ko. Wa si paki sa red light.
Ditso siya. Laktod nga pagkasulti, kitaan siya sa traffic enforcer, tawag siya para kadaplin. Sir, good morning. Sao man eh. Ditso lagi ka. Taguan, red light. So pag-abre sa automatic nga window, mahal daw 2.5 million. Suko kayo sa pastor. Samang ka. Gadali man ko. Kamo ba ka usang atuon? Gadali ko, mawahin ako. Tarong diya ako. Sama, gusto ka bayad o diya ako? And you know what? Kung sa response sa traffic enforcer, Sir, nga nasab ko sa wapa ko makristuhan. Pride of life for the things nga naani mo. Garbo sa imong kinabuhi nga ang imong pagkakristuhanon, imo nang gisalikway tungod sa imong garbo sa kinabuhi. Igsoon, himuon na itong ehemplo ang Diyos nga unsa siya kababaubsan. Matod pa sa Salmo, o matod pa sa Isayas, niinsa dito, nga sama siya sa usa ka karnero, nga gidala pa daw sa ihawan, nga walay imik. That's how humble Jesus Christ. Nga na kamapaubsanon ang atong Diyos. Himuon na ito siyang ehemplo sa atong kinabuhi. Ayaw tuguti nga ang imong garbo kung tandugon, kalimtan na nimo ang Ginoo sa imong kinabuhi. Ayaw tuguti igsoon. Ayaw i-deny. Why nakailan ako? Ingani akong attitude. Wala bitaw diha sila. Igsoon, kung tinuod ka nga Kristohanon, you know how to behave. You know how to react situations, circumstances. Na kung panahon matandog na imong garbo ka, baka sa ka pag-react. Sing ka man ang pastor. Doon kay kwartaan siya. Doon kay nakapuyo sa condominium, nindot iyang sakyan na. Hallelujah. Church, wala man tayo kapanghambog sa itong kinabuhi. You know what? Atong ikapanghambog na atay Kristo sa kinabuhi. Ayaw ipanghambog kung sa'y naaka o sa pamandiha ng mga kabtangan na naaka, ikapanghambog ang Diyos nga nasa iyong kinabuhi. Huwag yun na ikapanghambog igsoon. Nga naakay Kristo, nga Kristohanon ka, nga ang Kristo nga nasa iyong kinabuhi, nagapamuhat igsoon, ipakita na sa mga katawhan. Ayaw ipakita ang imong garbo sangko sa langit. Garbo nga gahi pa siminto. Lisod tunlon, lisod pasapon. Mga igsoon, you need to be aware sa mga traps and schemes of Satan. Aron makalikay ta, aron sa panahon nga linagon ta, makalikay ta igsoon. Wise ang yawa, mga igsoon. Dili gyud siya muundang sa pagtintal o pagbitik sa mga Kristohan. So we Christians, we children of God, we must be wiser. Abi ni Moison, dali makig-away sa yawa. O dali makig-away kung free ka o wala pa ka malitagan. So ay kung gihakti ng usa ka tiil nimo makig-away kag boxing. Free ka makig-away, naghigta nimo isa ka tiil. My point here igsoon nga samtang nakakita ka sa laang, ayaw tuguti nga musuod ka sa laang. Ayaw tuguti nga malitagan na ang imong tiil, ana pa ka makig-awa sa yawa, ayaw. Unsa ori yung pakig-away og sakto nga nalitagan ang imong pikas tiil, lisod na igsoon. Mas mayo makig-away ka nga you are free of everything igsoon. Nga wala ka unsa pa man diha, walay babag nimo. Nga nasa igsoon, nga makabantay ka laan ni sa yawa. Bato ko sa yawa, free ko, walay kabilinggan. Lisod kaayo nga, makik-away ka sa yawa, pero nalitagan naman ay kauna. Nakuha ninyo, igsoon. You know what? Sa panahon na malitagan na ka, nalipkas na ang baog, nagbitay na ka, makaaway pa ka siya. Igsoon, there is always hope.
there is always restoration sa atong Ginoo. Wala mo yun ang Ginoo, your game over. You're done. Wala mo yun ang Ginoo. Humana ka, kapuy na ko nimo. Wala. His arms are still open wide for you. And my son, malitagan makas kaaway, ayaw pagpabilin din. Pangita o pamaagi nga makabuhi ka sa mga litag sa yawa. Hallelujah. So praise God, nasayod na ta, nga tintalon di ta sa yawa, pinaagi sa ato ang flesh desires, pinaagi sa atong kaibog sa mga mata, o pinaagi sa atong garbo. So now that you are aware already, do not be ignorant, my son. Ayaw pagpaka-ignorante sa inyong pagkakristuhanon. Kay dili na ka-ignorante, na sayon na ka, nga mo ni bitik sa yawa, ayaw pagpaka-ignorante sa inyong kinabuhi. And please, nung hunahunaan na iso, dili na ko ni mo malinla sa tanas. Nasayod na ko sa inyong mga pamaagi. Nasayod na ko sa inyong strategy. Ang usa ka coach sa boxing, mga igsoon, kung ang coach wise kaayo, na wanna end with this. Kung ang usa ka coach nga wise, estudyuhan niya ang strategy, tactics, techniques, move, styles sa iyang opponent para makabuot nila ang kadaugan. Estudyuhan yun ang nila. Kimo niya, wala siya. Mukuan siya sa tuo, kusok-kusos tuo. Nga na, estudyuhan yun na. Kusok-kusos tuo, labahan sa wala. Diba? Nga na yun na ang coach sa boxing. Protimyo, kabawang ginani. Estudyuhan yun na nila aron madawat nila ang kadaugan. And a wise boxer, he will follow sa iyang coach kung unsay pangsulti during sa training. Para madawat nila ang kadaugan. Para makasurvive sa diha sa ring, para maka-counter siya sa iyang opponent sa panahon nga mag-away na sila. Church, we have great coach, and that's Jesus Christ. And our enemy, dili naman ang mga sulta pa. Ang yawa man yun atong kaawa. God is giving us, is advising us the tactics, the move, the strategies, the schemes of Satan na may atong kontra. Kung ikaw wise ka nga boxer, musunod ka sa coach kung sa lipang sulti sa imo. Igsoon nining kabuntagon, ang Ginoo nagsulti kanimo sa mga strategies sa yawa. The challenge for this morning, are you a wise boxer nga motuo, nga mosunod sa gipangsulti sa imong coach? Igsoon, ayaw tuguti nga masuod ka sa laang mabitik sa yawa. In verse 13, nag-ingon, after Satan tempted Jesus in all, he left him for a while. In other translation, he left him in opportune time. Sa Bisaya, mihawa una, dili una, mihawa una ang yawa. Pasabot igsuon, mubalik ang yawa sa panahon na makit-an kaniya. Dili mo undang gina ang yawa. Balik-balik kan jud ka ana. Tinuod na. Therefore, ayaw hatagig lugar ang yawa sa Ginoo. Ayaw hatagig opportunity ang yawa. Kung makakita siya nga na opportunity nga atakihon ka, ayaw hatagig siya luna sa imong kinabuhi. That's the challenge sa imo. Ayaw hatagig lugar ang yawa. Jesus was filled with the Holy Spirit. Though he had